Muli, mga minamahal na SCB Tribe and family at lalo na din po sa ating mga minamahal na tagapanood. Maraming salamat po sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon para po tayo ay makapagbahagi ng kanyang salita. Atin pong ipagpapatuloy yung kalawang bahagi o yung part 2 ng ating pinag-aralan nung isang araw, nung nakarang araw, God's intent for the dispensation of grace. Ito po ang pamagat niya ay God's intent for the dispensation of grace. Pero bago yan, kailangan nating pasalamatan una ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon ng mga paglingkod. Gaya ng una ko pong sinabi nung nakaraang araw ay gusto ko rin pasalamatan kayo sa inyong patuloy na sa pagsasama ninyo sa akin sa panalangin upang makamit ko yung kagalingan ng ating Panginoon. At ngayon, dalawang buwan na ako halos napahinga kung tama ang alaala ko sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon sa live stream na ito. So ngayon, muli po akong nagbabalik para po magbahagi ng salita ng Diyos at mga paglingkod sa inyo. Kaya pinasasalamatan ko ang ating mentor, Pastor Wilbert and Pastor Asmin, dahil hinayaan niya tayo at pinayagan niya tayo makapagpahinga. At ngayon ay pinahintulutan niya tayong makabalik para makapagbahaging muli. Maraming salamat po sa inyo. At higit sa lahat, ang ating butihing Pastor Archie at Pastor Regine sa pag-aabala ninyo kasama ninyong tech team sa paghahanda ng videos na ito. Hindi po ito madali pero alam ko pong sa biyaya at kakayanan na binibigay ng Panginoon sa inyo, nagagawa po ninyo ito ng maayos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Muli po, gusto ko pong banggitin sa inyo na ipagpapatuloy po natin yung ating nakaraang napag-aralan, yung God's intent for the dispensation of grace. Sa Ephesians chapter 3, verse 7, ay ganito po ang sinasabi. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all God's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make plain to everyone the administration of this ministry, which for ages was kept hidden in God who created all things. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities of the heavenlies. So, gaya po ng sinabi ko na ang teaching sa grace ay hindi pa ako ganun malalim. Pero the basics, medyo naintindihan ko na po naman. Ngayon, gusto ko pong bahagi sa inyo yung mensahe na ito, God's intent for the dispensation of grace, base po sa talata na ating tinatalakay ngayon. Dito sa talatang ito po'y halaw mula po sa isang materyales na tinuro ni Pastor Wilbert. At sabi ko dito, base sa talatang ito, that sa ating panahon, in this age, di ba, the dispensation of God's grace is characterized by the full revelation of the intention of God. So, marahil sa panahon noon, natanggap ni Pablo yung kanyang grasya. At base sa talatang ito, maintindihan natin na the grace was given to Paul para to characterize the full revelation of the intention of God. Ano ang intention ng Diyos? For the church, so through the church, the manifold wisdom of God should be known to make plain to everyone the administration of God's ministry. Diba? So ulitin ko po, sabi ko, the dispensation of grace, God's grace is characterized by the full revelation of the intention of God. Diba? So ano ba yung intention of God? Bakit niya binibigay yung kanyang grace sa atin? Number one, the dispensation of God's grace is God's working power that enables us to become proclaimers of His word. Yan po yung unang ating napag-usapan. It is God's working power that enables us to become proclaimers of His word. Sabi ng verse 7, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Tandaan po natin mga kapatid yung God's working power that was operating within us. Diba?
nag-ooperate ito sa atin sa pamamagitan ng word at saka ng Espiritu ng Diyos, ng salita at saka Espiritu ng Diyos. At kapag nag-ooperate ito sa atin, itong kapangyarihan ng ito ng Diyos, ito yung dahilan kung bakit tayo ay nakakapag-ministeryo. At nanggit ko rin dito that there's no external ministry if no one is operating within. There is no external ministry if no one is operating within. So, lahat ng ginagawa natin, kapag hindi ito dahil sa kapangyarihang gumagawa ng Diyos sa ating kalooban, palagay ko hindi ito ministry ni Lord. Ministry natin to. Mahalaga na ginagawa natin yung bagay na pinagagawa ng Panginoon. At yan na dapat na malinaw sa atin. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng grasya at kakayanan, abilidad para magawa natin yung bagay na ginagawa niya. Kagaya ng sinasabi ko dito sa pangalawang puntos natin, that the gift of grace, the dispensation of grace, the dispensation of grace is God's gift, ability that makes it possible for us to do ministry. It is a gift, it is ability that make it possible for us to do ministry. Hindi po madaling maglingkod sa Panginoon. Hindi po madaling itaguyod ng isang ministry na pinagkatiwala sa atin. Kung tayo man ay pagkatiwalaan, tayo may mga leader, pagkatiwalaan tayo ng pastor natin na isang ministry, hindi po yan madaling may taguyod. At may tataguyod lang natin yan at magiging posible lang nating magagawa yan kapag naibuo sa atin yung grasya o nakuha natin yung grasyang nakadeposito sa pastor natin at nakuha natin yan. Yung grasya na yan ay isang gift, isang ability that makes it possible for us to do ministry. Kaya sabi ni Pablo dito sa verse 8, sabi dito, although I am less than the least of all God's people, sabi niya, this grace was given me to preach. So the ministry of Paul is to preach to the Gentiles. At kaya niya gawa yan kasi sa grasyang tinanggap niya, sa biyayang tinanggap niya. Sa atin din na mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya epektibo yung ministry natin because of the grace na tinatanggap natin. Kanino? Mula doon sa grace carrier natin. Kaya tayo may ministry outside. Kaya nagagawa natin possible yung ministry. Di ba? Kaya samahan nga po ninyo kami sa pananalangin, malayo pa naman. But we have a ministry na i-extend natin yung ministry ng SCB sa barangay sa bayan ng Panukulan, Quezon. Extend natin 'yan at yung ministry niyan kaya posible namin nagagawa. It's because of God's gift and ability na na-receive namin from the carrier of our grace. Diba? Kasi bakit? Dinespense ni Lord yung grace niya. Kanino? Doon sa mga lingkod niya. At itong lingkod niya na siyang tumanggap ng biyaya ng Diyos, diba? Ang ginawa nila, isinasali nila ito. Natatanggap natin na ipapasa. At yan po ang dahilan kung ba't nagagawa natin yung ministry natin. Pangatlo na dahilan kung bakit dinispense ni Lord yung grace niya is ganito. The dispensation of grace causes us to function at a level that's above our natural capability, enabling us to perform exceptional task. Diba? So, yung function natin do sa level ng ating natural capability ay grasya po yan. Biyaya po ng Diyos sa atin yan. At nagagawa natin yan dahil dyan, we are enabled to perform exceptional tasks. Mga gampanin, mga ministry na higit pa riyan, di ba? Yung parang higit sa natural na kaya natin gawin. Yun po yung isang katotohanan dito. So, sabi ni Pablo, same verse 8 ng Ephesians 3, sabi dito, although I am less than the least of all God's people, sabi ni Paul, this grace was given to me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Diba? So, anong ibig sabihin yan? Yung grasyang tinanggap ni Paul is dumating siya sa punto na nag-function siya at a level above his natural capability. Diba? Kasi bakit? Na-search niya yung
unsearchable riches of God. Na-search ni Paul yung unsearchable riches of God o riches of Christ. Na-search niya yan. Nasaliksik niyang mabuti yan. Na kung saan ay nahanap niya yung mga kapahayagang hindi nahahanap ng natural sa mundong ito, kundi kapahayagang nahahanap lamang sa ating Panginoong Kristo. At nung ipinahayag niya yan, at nung nag-perform siya dyan, di ba? Signs, wonders, and miracles follow the ministry of Paul. Kasi bakit? Aba, may kapangyarihan yung kapahayagan na ito na siyang nagbago at nagpabago ng maraming tao. Kaya nga doon sa missionary journey niya, 3 beses yung missionary journey niya, di ba? Marami siyang mga lugar, bayan, bansa na naabot dahil sa kanya missionary journey. So, exceptional task. Marahil, marami tayong mga achievements sa ating church ngayon, sa ating ginagawang ministry ngayon. But the reason why we perform exceptional tasks is because the grace of God. It causes us to function at a level that's above our natural capability. Yan po yung isang dahilan. And pasok na po tayo sa pang-4 na punto ng dahilan kung bakit na-dispense yung grace ng Lord sa atin. Ito po yung pagpapatuloy na natin. Dito na po tayo magsisimula. Ito na po yung kadugtong ng ating pinag-usapan. The dispensation of grace, number 4, will provide us with the knowledge necessary to carry out the task that God has given us. Ulitin ko po, the dispensation of grace will provide us with the knowledge necessary to carry out the task that God has given us. Si Paul, dahil sa grasya na yan, sabi niya sa verse 9, and to make plain to everyone the administration of this ministry, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. So, yung nagagawa ng biyaya sa buhay natin, nakapagpo-provide siya ng karunungan, mga necessarying knowledge para ma-carry out natin yung task na binibigay ng Diyos para sa atin. Kaya nga sabi dito, di ba? Yung pagtuturo ni Paul, di ba? This grace was given to me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ and to make plain. Alam mo, hindi ito madaling maunawaan ng tao. Hindi maintindihan ng tao. Hindi mahirap maunawaan ng tao yung mensahe na ito. Lalo na yung mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yan madaling maunawaan. But it is the grace of God that keeps Paul, parang that makes Paul na magkaroon siya ng necessary knowledge para magawa niya yung mga gift na yan. 'Di ba? Para ma-administer niya yan. Oh. So, ang meaning ng administer or administrate is to bring to light or comprehend the practical aspects of how it applied. 'Di ba? Parang nagawa ni Paul may turo na maging malinaw sa lahat kung paano mai-apply sa buhay yung mga bagay na dapat na maintindihan natin na matagal nang natatago sa Diyos, 'di ba? Na hindi naintindihan ng tao at ngayon ay pahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng grasya na binigay kay Pablo na ipapahayag at sa pamagitan ng grasyang tinatanggap din natin na minsan yung mga mahirap maunawaan na ipapaunawaan natin in layman's term, di ba? Kasi bakit? Because of the gift. Ng mga the gift to administer para madaling makomprehend ng mga taong nakikinig sa atin yung bagay na dapat nilang maunawaan. Pangalawa, sabi ko dito, be mindful what you ask God about. Kasi humingi tayo sa Diyos ng karunungan eh. Di ba? Humingi tayo sa Diyos ng wisdom, ng knowledge. But be mindful what you ask God for, what you ask God about. Sabi dito, be certain that the grace at work in us corresponds to the work that we are asking from God. So kung meron kang hihingin sa Diyos, at dapat yung hihingin mo base doon sa grasya na gumagawa sa iyo, 'di ba? Yun dapat nating hingin sa Panginoon.
The grace at work in us corresponds to the work that we are asking from God. So, huwag tayong humingi ng bagay na hindi naman ayon doon sa grasyang binigay ng Diyos sa atin. Kundi humingi tayo sa Diyos ng karunungan, biyaya, kakayanan, ayon doon sa grasyang dineposito niya para sa atin. Diba? So, kaya po dito, ang isang layunin kung bakit binigay ng Diyos yung kanyang grasya sa kay Pablo is to provide with the knowledge necessary to carry out the task that God has given him. Diba? Na ipaliwanag niya ng malinaw, ng maliwanag sa lahat yung administration of the mystery. Yung mystery ng mensahe ng Panginoong Jesucristo, the mystery of Christ, diba? Yung mensahe ng cross, diba? Yung the message of salvation, the message of the kingdom of heaven na nalilihim ng matagal. Pero naipaliwanag ni Pablo, na panalinaw ni Pablo. At yun ang pakay niya na maging malinaw ito. At intensyon ng Diyos na maging malinaw ito sa lahat. Kaya tinanggap ito ni Pablo. At sa pagtanggap na ito ni Pablo, na ibahagi niya sa mga taga-Efeso yung katotohanan na ito, itong misteryo na ito. Ganon din tayo. Merong mga bagay na hindi natin naintindihan di ba? Malibang may panawa sa atin. Gaya ng sinasabi ng mentor natin na may mga bagay sa salita ng Diyos, scripture na minsan matagal mo nang nabasa pero hindi mo maintindihan kung ano ang kahulugan. At nung naituro sa iyo, nagkaroon ka ng liwanag, di ba? Alala niyo yun, yung binabanggit yung tinuturo ng ating mentor tungkol dun sa The Road to Emmaus, di ba? Nung kausap niya yung kanyang mga alagad, pinaliwanag sa kanya na they were despair dahil namatay na si Kristo, wala na, di ba? Pero nung paliwanag niya yung mga pangyayari yun, kung ba't nangyayari yan at ng kabuluhan na yun, di ba? Nagkaroon sila ng pag-asa at naintindihan nila ngayon yung naiwang mensahe ng Panginoon. Same thing with us. Maunawaan natin yung bagay na tinatanggap at pinag-aaralan natin because of the grace that was been dispensed to the carrier of our grace. Di ba? At natututo tayo at lumalago tayo. At nagiging malinaw sa atin. Kaya tayo pag nagturo ngayon sa ibaba natin, di ba? O doon sa ating ministeryo, ipapaliwanag natin ng maayos at maliwanag, malinaw. Napapa na ilalatag natin, di ba? Plainly naintindihan nila yung mensahe ng Panginoon. So, it is all because of the grace of God. Yan. So, yung knowledge, masagana ang Diyos na nagbibigay niyan, sabi ni Santiago. Sino man nagkukurang sa inyo ng karunungan, ask God, sabi niya, dahil siya'y masaganang nagkakaloob ng hindi nanunumbat ng karunungan na kailangan natin. And it is all a gift of grace from us, for us, na binibigay ng Panginoon. Punta po tayo sa panlimang punto ng ating pinag-usapan. The dispensation of grace is to display the manifold wisdom of God as the church ministers to the community. Yan po ang isang dahilan kung bakit dinispense ng Lord yung grace para ma-display daw yung manifold wisdom of God. Kanino? Sa pamagitan ng church. Para sa pagministeryo niya sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad, sa kanyang bayan. Diba? Kaya sa verse 10, meron tayong mababasang ganito. Verse 10 ng Ephesians 3, ganito po ang binabanggit dito. His intent was that now, kailan yan? Ngayon. Diba? His intent was that now, si Lord po ito. Ang Diyos po ito. Diba? His intent was that now, kanino? Through the church, the manifold wisdom of God should be made known. Diba? So, the purpose of God's dispensation of grace, diba? Para matanggap natin, para matanggap ng church tayo, diba? Para pag natanggap natin, the manifold wisdom of God ay
ay sabi dito, should be made known, maipaalam natin. 'Di ba? Meron akong tanong na ginawa dito. Sabi ko rito, what does God's manifold wisdom look like? How could the church demonstrate this? Paano ba, 'di ba? Ano ba yung manifold wisdom of God? Ano ba yan? Ano ba yung tsura niyan? Pag titingnan mo mabuti. 'Di ba? Kung hahanapin mo, kung aalamin natin. And how could the church demonstrate this? 'Di ba? So, meron akong ilang mga naitala dito na 7 itsura o the manifold wisdom of God look like. Makikita po natin, mababasa po natin sa James chapter 3 verse 17. Salin ng easy to read version o ERV. Ganito pa mababasa natin. But the wisdom that comes from God, is like this. It is pure. It is also peaceful, gentle, and easy to please. This wisdom is always ready to help. This wisdom is always ready to help people who have trouble and to do good for others. This wisdom is always fair and honest. So my question is, what does God's manifold wisdom look like? Ano ba itsura nito? Paano natin to maipapaalam? Sabi dito, through the church, the manifold wisdom of God should be made known. Paano ba natin maipapaalam ito sa lahat? Sa ating community, sa ating pamilya, sa ating buhay? How could the church demonstrate this manifold wisdom of God? Number 1, di ba? It is pure, dalisay. So, ang buhay natin ay dinadalisay ng tubig, ang salita ng Diyos. Ang buhay natin ay dinalisay at nilinis at pinatawad ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Kailangan mapakita at maipakita natin yung isang dalisay na pamumuhay mula sa ating Panginoon. Ano pa? Maipakita rin natin at maipalam din natin na ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, peace-loving o peaceful, peace-loving, ibig sabihin. Di ba? Na tayo ay nagmamahal sa kapayapaan. Hindi tayo bahagi ng kaguluhan. Di ba? So yung katotohanan niyan. So that is the manifold wisdom of God. Ang Diyos mismo ay peaceful, peace-loving. Ganun din dapat tayo, peace-loving. At kanina nga doon sa number 1, pure, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, blessed are the pure in heart, di ba? For they will see God. So, yan, kailangan nating maging dalisay sapagkat dinalisay ng Panginoon ng salita ng Diyos ang ating mga buhay. Kaya may papakita natin yung manifold wisdom of God by living purely, di ba? By living in purity. Peaceful, gentle. Ang ibig sabihin ng gentle ay patient and considerate, patient or considerate. Di ba? Yung bang mahinahon ka. Yung pasensyoso ka. At considerate sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon. Kasi marami, minsan, kung kailan tayo naging Kristiyano, mas naging magagalitin tayo. Nagiging impatient tayo sa maraming mga bagay. Di ba? Nagiging inconsiderate tayo sa mga taong may mga tama namang mga dahilan. Nagiging considerate tayo sa mga leader natin kung bakit hindi nakakasama sa mga upgrading at intake natin. Naging considerate tayo sa kanila. Hindi natin sila nabibigyan ng konsiderasyon. Ano ba yung mga valid reason nila? Di ba? O kaya naman ay nagiging inconsiderate tayo sa mga unbelieving people. Di ba? Parang alam mo unbeliever, pinapatulan mo pa yun sa kanilang mga weaknesses, mga kahinaan nila. Di ba? Kailangan maging gentle tayo. Kaya nga sabi ni Jesus, be gentle like a dove and be wise like a serpent. So, maging gentle tayo sa lahat. And number 4, God's manifold wisdom look like is easy to please. Anong ibig sabihin yan? Willing to yield, open to reason,
'Di ba? Tayo, para maipakita natin may paalam natin yung manifold wisdom of God, dapat tayo ay willing to yield. Yung bang madali tayong, hindi tayo nakipagtalo, yung bang may pag-uusap o meron tayong pinag-uusapan o meron tayong mga bagay na pinagkakasunduan, okay na okay lang, madali nating tanggapin. Kung tama naman, kung maayos naman, di ba? Sabihin, sa anumang sitwasyon sa uri ng pamumuhay natin, dapat we are willing to yield and open to reason. Marunong tayong tumanggap ng mga katuwiran, di ba? Hindi yung hindi yung parang ang gusto mo na lang yung sarili mo, yung katwiran mo, 'di ba? Ano pa? The manifold wisdom of God look like merciful. Oh, merciful, full of mercy and good fruits. Base yan dun sa expanded version ng Bible, 'di ba? Merciful, that means full of mercy and good fruits, 'di ba? Good fruits, ibig sabihin may resulta, may magandang bunga na naipapakita sa atin, yung pagiging merciful, 'di ba? Yung bang ipakita natin yung magandang bungang meron tayo na tinanggap natin sa Panginoon. Kasi dapat namumunga tayo eh. Mm. At yung pagiging merciful o full of mercy, isa yan sa magandang bunga na dapat na makita sa buhay natin para tayo ay para maipakita at maipahayag natin yung manifold wisdom of God. And number 6, excuse me. Number 6 ay fair or impartial. Diba? Wala tayong kinikilingan. Hindi tayo panig sa ganito, hindi tayo panig sa ganyan. Hindi tayo panig. Siyempre, kasi born na ganito, kaya itong papanigan ko, ito, unbeliever to, hindi ko ito papanigan. Let us be fair, let us be impartial saan? Sa sitwasyon na kung saan ay wala kang kikilingan. Meron akong karanasan diyan na merong kapatirang nag-aaway sa aming local. I try to mediate, namagitan ako. Kasi bakit? Siyempre, naapektuhan yung testimony ng church at saka yung testimony nila as believers. So, namagitan ako. And then, sa kanilang pamamagitan, yung isang tao na nakausap ko, sabi niya, ay, huwag ka maniwala kay pastor. Ano yan? Kaya naggagaganyan niya kasi nakapanig yan doon sa kabila. Sabi sa akin. So, binanggit ko na, sabi ko, I want to be fair. Sabi ko, I am fair, I'm impartial. Sabi ko, wala akong pinikilingan sa inyo. Sabi ko, narito ako para balansehin yung sitwasyon, para pagkasunduin kayo, maging maayos kasi naapektuhan yung testimonya ng Panginoon at yung ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. So ngayon, kung ang iniisip ninyo na ako'y may kinikilingan, sabi ko, alis na ako. Sabi ko, at mahala na ang Panginoon, tulungan kayo ng Panginoon na manuwanin nyo ito. So umalis ako nung pagkakataong yun. Punta ako sa church and nag-pray ako. Sabi ko, Lord, ito po yung iniisip nila sa akin. Kaya lang, sabi ko, panawaan po sa kanila ito. Then, the following day, punta sa akin tong tao na ito na nagsabi sa akin na may kinikilingan ako. The following day, magang-maga, nag-sorry siya sa akin, nagkita kami. Sabi niya, pinuntahan niya ako, Pastor, I just want to say sorry. Sabi niya gano'n. Bakit? Kaya magsusorry. Kasi nanaginip ako, sabi niya. Kinausap ako ng Panginoon sa panaginip ko na mali daw yung paratang ko sa'yo. Na ikaw daw ay walang pinapanigan. Diba? So, sabi ko, sige, we are forgiven. At least si Lord na nagpaliwanag, hindi na ako. Diba parang, hindi naman natin kailangan ipagtanggol yung sarili natin. It is God. Katulad ni Moses, di ba? Hindi niya pinagtanggol yung sarili niya eh. Pagka merong mga unfairness na reklamo sa kanya, hindi niya pinagtatanggol sarili niya bagkus hinahanap niya ito sa Panginoon, 'di ba? So, tumutugon siya, tumatawag siya sa Panginoon. Kaya ang Diyos ang nagtatanggol mismo sa kanya. Mm. So, 'yun. At ang pangpito na doon sa tanong natin, what does God's manifold wisdom look like? Pangpito is honest. Ang sabihin nito ay sincere o unhypocritical. Sincere, honest. Hindi ka nagpapanggap.
Di ba? Sincero ka. Sincero ka sa lahat ng sinasabi mo, sa lahat ng ginagawa mo. Di ba? Walang pagkukunwari. At doon sa sinasabi mo at pinapahayag mo, ay hindi ka nagsasabi ng kasinungalingan, kundi buong katapatan kang namumuhay at nagpapahayag ng ebanghelyo ng Diyos na hindi dahil gusto mo lang kumbinsin ng taong maligtas, kundi sinasabi mo sa kanya yung katotohanan. Diba? So, maybe pwede natin maging pamantayan ito. Ito po ay base sa akin pagkaunawa. Kasi inaano ko na parang ano ba yung manifold wisdom of God? Paano ba natin yan sabi dito, paano ba natin magagawa at paano ba magagawa ng church yan that it should be made known? Paano ba natin makakalaman? Ano ba yung manifold wisdom of God? So, dinala ako ng Panginoon sa talatang ito sa James chapter 3 verse 17. But the wisdom that comes from God, diba? The wisdom that comes from God is like, sabi dito, is like this. James 3:17. Sabi ito, first, it is pure. It is also peaceful, gentle, and easy to please. This wisdom is always ready to help people who have troubled and to do good for others. And this wisdom is always fair and honest. Yan po. Kaya sabi ko, wow, purihin ng Panginoon. At least, basically, pwede nating makonsider to that this is this is this is how the manifold wisdom of God look like. Diba? So yun po, kaya salamat po sa Panginoon. So meron pa akong isang bagay na pinuntos dito. By the grace of God, by the grace of God, we come to understand God's way and become wise. And we show it by, yan, parang, by God's grace, we come to understand God's ways and become wise. So sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, dumarating tayo sa punto na naintindihan natin yung kaparaanan ng Diyos at nagkakaroon tayo ng karunungan. At naipapakita daw natin ito by, sabi dito, living an honorable life and doing good works with humility. Yan. So, natutulungan tayo ng grasya ng Diyos na dinispense niya sa pamagitan ni Kristo, tinanggap ng ating career of grace, yung career of grace natin na isa sa linet, na isi-share niya sa atin, na impart niya sa atin, at yung natanggap nating grace mula sa Lord. Sabi nito, God's grace, by God's grace na tinanggap natin, we come to understand God's ways. Kaya naintindihan natin yung kaparaanan ng Diyos. Diba? Because of the grace of God. At dahil sa naintindihan natin yung kaparaanan ng Diyos, nagiging marunong tayo, nagiging matalino tayo. At yung kaparaanan ng Diyos na yan, na natutunan natin, na ipapakita natin yan by living an honorable life. By doing good works with humility. Diba? Yung bang walang pagmamapuri, walang pagmamalaki. Ginagawa mo lang yun. Low profile ka lang sa mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Hindi yung parang minsan mas marami pang may pagkakataon pa minsan parang nakikredit na natin yung bagay na na-accomplish natin. Parang pwede mo nang sabihin, kulang mo lang sabihin ay ang galing ko dahil nagawa ko ito. No. Kung may nagagawa ka man para sa gawain ng Panginoon, it is because of the grace of God that was been given to you. It is a gift. It is an ability. Kung bakit may ganyan. Kaya, kung ano man yung natutunan nating paraan mula sa Diyos, mga kapatid ko, ipamuhay natin ito. Living an honorable life. Doing good works with humility. Yan pong importante. Saan po natin mababasa yan? Sabi ng James 3:13. If you are wise and understand God's ways, prove it. Sabi ng Santiago. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works, with the humility that comes from wisdom. Wow, diba? If you are wise and understand God's ways, kung marunong ka, naintindihan mo yung kaparaanan ng Diyos, yung paraan ng Diyos, diba? Patunayan mo. Paano? By living an honorable life
and by doing good works with the humility that comes from that wisdom. Diba? So yun po mga kapatid yung dapat na maintindihan natin. Diba? Ganyan natin i-disclose o ganyan natin ipapamuhay yung grasyang binigay sa atin. I-display, di ba? So, balikan ko lang po yung 5 puntos natin ha. The dispensation of grace is to display the manifold wisdom of God. Di ba? To display the manifold of God as the church ministers to the community. Yan po yan mga kapatid ko. At punta tayo sa panghuli. Last but not the least, the dispensation of grace will empower His church to triumph over the power of darkness with the aim to build the kingdom of God. Ang pampito po is the dispensation of grace will empower His church to triumph over the power of darkness with the aim to build the kingdom of God. Wow, purihin ng Panginoon. Apakatindi nito. Diba? Sabi ng verse 10, meron tayong babasang ganito sa verse 10. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Diba? Through the church, sa pamagitan natin. Diba? Anong pakay? Anong gagawin natin? The manifold wisdom of God should be made known. Kanino? Sabi dito, to the rulers and authorities of the heavenly realms. Diba? So, anong ibig sabihin nito? Dispensation of grace, the dispensation of grace empowers us or empowers the church to triumph over the powers of darkness with the aim to build the kingdom of God. Kung bakit binigay ng Diyos at dinispense ng Diyos yung grasya niya sa atin at sa church para po tayo ay magtagumpay sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman at para magkaroon tayo ng pagkakataong ma-build at ma-establish yung kingdom of God dito sa lupa. May advance natin dito sa lupa. Diba? So, bulit, the final objective of every ministry is to take down Satan's schemes and bring about the setting up of God's kingdom on earth as it is in heaven. Ulitin ko po the final objective of every ministry is to take down Satan's schemes and bring about the setting up of God's kingdom on earth as it is in heaven. Setting up, o pwede natin sabihin advancing the God's kingdom on earth as it is in heaven. Yun po. Kaya tayo binigyan ng grasya para meron tayong kapangyarihan, labanan at pagtagumpayan ang kapangyarihan ng kadiliman sa mundong ito. Para yung mga taong nadidiliman maliwanagan. Di ba? Para yung kampo ng kaaway ay mapasok natin. Oo. Hindi ko maalala kung si Ed Silboso sabi niya, kailangan pasukin mo, you have to enter the enemy's perimeter at establish mo yung God's perimeter doon sa enemy's perimeter. Para makakub mo yun, ma-occupy mo yung lugar na yun. Na yung dating enemy's perimeter ay maging perimetro na ng Diyos. Lugar na ng Diyos. Kasi bakit? Naipanalo mo na yung community na yun eh. Diba? Kaya tayo, marami sa atin, diba? Yung mga churches natin, nakalagay sa isang lugar, pero yung mga member natin malalayo sa church, diba? Malalayo mula doon sa church. Yung nasa community, hindi natin madala sa Panginoon. Yung nasa community, hindi pumapasok sa simbahan. May ilan, pero hindi lahat. Diba? Mas marami galing sa labas, galing sa malayong barangay at puro sitio. So, bakit? Kasi baka doon sa perimeter kung saan naroon kung saan naroon yung church natin, baka enemy's perimeter yan eh. Baka enemy's camp yan eh. Ngayon, kailangan mong i-invade yan. Kailangan mong pasukin yung perimetro na yan. O kaya kailangan mong impose yung kalooban at kapangyarihan ng Diyos dyan. Di ba? Para ma-save at ma-win yung community kung saan nandoon ang church. Di ba? So,
Salamat dahil maraming mga nakakilala sa Panginoon outside of that community, outside of that purok, barangay, kung saan situated yung church natin. Salamat. Pero magandang kung saan nandun yung church, dapat nandun din yung marami doon ay makakilala sa Panginoon. Diba? Marami doon sa community natin dapat hindi na sila lumayo, nandun na sila. Diba? So another thing, Satan will only be completely conquered by God's grace. By God's grace. He will eventually put underneath our feet. So, si Satanas, para madaig mo siya, kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ay nagbibigay ng karunungan, kagaya ng binanggit ko kanina. At yung karunungan na yan ay grasya ng Diyos para completely makonquer natin at mapagtagumpay natin yung mga schemes, mga deception ni Satan. At doon sa pamagitan ng grasya na yan ng Diyos, may lalagay natin sa ilalim ng paanan natin si Satanas. Diba? At mapagtatagumpayan natin. I hope meron kayong natutunan, mga kapatid ko. Ngayon, pumunta tayo sa ating conclusion at sa ating application. Babasahin ko po. Kuha po ako ng isang talata para po sa application natin at bibigyan ko po ito ng kaunting pagpapaliwanag. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 1, meron po tayong mababasang ganito. Babasahin ko po sa inyo sa Dalon Translation. Sabi po ng Good News Translation, sabi dito, in our work with God, then we beg you who have received God's grace not to let it be wasted. Diba? Yan po yung sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Good News Translation. Sa Holman, sa HCSB, kalimutan ko ang ibig sabihin nito. Sabi po nito, working together with Him, we also appeal to you. Sabi niya, don't receive God's grace in vain. Don't receive God's grace in vain. Yan ang natin. Si Paul mismo, sabi niya, yung grasya na binigay sa inyo ng Diyos, wag niyong sayangin, wag niyong baliwalain, wag niyong ipagwalang kabuluhan. Sabi dito sa Good News Translation, I beg you who have received God's grace not to let it be wasted. Wag niyong hayaang masayang. 7 puntos ang pinakita ko po sa inyo. Kung paano po kung ano pong dahilan kung ba't dinispense ni Lord yung grace, yung grasya sa buhay natin. Yan po yung mga bagay na dapat nating malaman. Ngayon, ano ba yung sabihin nito? Ito po yung mga nasagap ko. Sabi dito, receiving grace in veins. Nasagap no? Ito yung mga bahagi ng pag-aaral na ginawa ko. Nilagay ko rito, receiving grace in vain pertains to the loss of potential gifts correlated to the spiritual growth, understanding, and satisfaction rather than the loss of salvation itself. Diba? Tinagalog ko po yan. At ang sabi ko dito, ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan ay nauugnay sa pagkawala ng mga potensyal na kaloob na nauugnay sa espiritual na paglago, pag-unawa at kasiyahan sa halip na ang pagkawala ng kaligtasan. So, yung biyaya ng Diyos ay kapag nawalan ng kabuluhan, nakaugnay ito sa pagkawala ng mga potensyal na kaloob. Diba? Potensyal na nakaloob na espiritual na naugnay sa paglago, pag-unawa at kasiyahan sa halip na pagkawala ng kaligtasan. So yung kaligtasan natin pwedeng hindi na mawala Posibleng hindi na mawala. Dahil ginawa na ni Kristo sa krus yung pagliligtas. Tapos na yun. So, ang grasya na nawawalang kabuluhan ay dahil sa ang grasya ay naging in vain dahil hindi ibig sabihin kung nababaliwala yung grasya natin, hindi ibig sabihin ay nawawala yung kaligtasan natin. Marahil sabi ko rito, nawawala ng kabuluhan yung biyaya dahil
Ang ibig sabihin ito ay naugnay sa pagkawala ng mga potensyal na kaloob na naugnay sa spiritual na paglagot, pag-unawa at kasiyahan. Yan po. So, another conclusion, receiving God's grace in vain means they have not progressed in their Christian growth and are at possibility of losing the spiritual blessings and rewards they could have received otherwise. Diba? Ano pang ibig sabihin yan? Ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos na walang kabuluhan ay nangangahulugan na hindi sila umuunlad sa kanilang paglagong Kristiyano. At may posibilidad na mawala mga spiritual na pagpapala at mga gantimpala na maaari nilang matanggap. Yun po mga kapatid ko. Ang dahilan. Kapag ka ang biyaya ay naging wasted, na baliwala, na walang kabuluhan. Diba? Nagiging walang kabuluhan ng biyaya kapag ka hindi na tayo umuunlad sa ating paglago. Another conclusion is to receive God's grace in vain does not imply rejection of it or ignore it, but it is accepted without purpose or meaning. The desired effect does not occur and its purpose is not achieved. It has lost its meaning. Wow. Diba? Tagalogin natin. Sabi dito, ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos na walang kabuluhan ay hindi nagpapahiwatig ng pagtanggi dito. Hindi mo tinanggihan o huwag pansinin o hindi mo naman pinansin mo, hindi mo naman tinanggihan. Ngunit sabi dito, tinanggap ito ng walang layunin o kabuluhan. Hindi nangyari ang ninanais na epekto at hindi nakamit ang layunin nito. Ito'y nawalan ng kahulugan. Yan po yung isang katotohanan. Kaya marahil ligtas tayo, pero nabaliwala ang grasya ng Diyos. Pag hindi nangyari sa atin tong mga dahilan nito, itong 7 dahilan kung bakit dinispense ng Lord ang kanyang grasya. Pag hindi nangyari sa atin to, palagay ko nawala yung kabuluhan ng biyaya ng Diyos sa atin. Nawala ng kabuluhan. Kaya sabi ni Paul, malinaw niya sinabi, do not receive God's grace in vain. Do not receive God's grace in vain. So hanggang dito po mga kapatid ko, nawa po tayo na pagpala ng salita ng Diyos at ingatan po niya kayo. At lahat po tayo ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Lahat po tayo ay may carrier ng grace na pwedeng ma-impart sa atin yung grace na kailangan natin sa ministry. Wag po natin tong sayangin. Wag po natin tong baliwalayin. Wag po natin tong hayaang mawalan ng kabuluhan. Tanggapin natin ito at gamitin nating mabuti na para magawa natin yung ministeryo yung pinagkakatiwala at pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pagpalain po kayo, pagpalain po ang bawat isa na tumatanggap nito. Tayo po yung manalangin sumandali. Salamat, Panginoon, sa iyong kapahayagan salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Ingatan mo ang bawat isa. At hayaan mo, Panginoon, na mabuhay kami sa kapangyarihan ng iyong biyayang ipinagkaloob mo sa amin, sa tulong ng iyong direksyon at gabay, sa biyaya mo na siyang nagbibigay sa amin ng kakayanan, may sagawa ang iyong kalooban. Maraming salamat aming Ama. Pagpalain mo ang ECB Tribe, pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid naming nanonood dito. Ingatan mo sila, ang buong sambahayan at ang mga ministeryo, Panginoon, ng Alliance, Panginoon, sa mga local churches nila, Panginoon. Hayaan mo lahat kami ay gawin ang ministeryong ito ayon sa kalooban mo. That signs, wonders, and miracles will follow sa mga ministry na binigay mo, Panginoon, sa bawat isa. Lahat yan mangyari sa ilalim ng kapangyarihan ng kaloob na biyaya na pinagkaloob mo sa amin. We give you the honor, we give you the highest praise and worship, and we give you thanks. Maraming magandang hapon po at maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all po mga kapatid ko at ingatan tayo ng Panginoon sa po ng inyong mga mahal sa buhay.